Inalay ko ang lahat sa isang ilusyon na akala ko'y tunay na kaligayahan. Pinaniwalaan ko na ang mga yakap ni Marcos ay ligtas na kanlungan hanggang sa marinig ko ang babala ni Lola Lourdes. Isabel, sa dulo ng bakasyong yon, may mga bagay na hindi na maibabalik. Sa gitna ng mapanlinlang na pag-ibig, kinailangan kong bitawan ang dating ako upang magsimulang muli. Mas matatag, mas handa. Handa ka na bang masaksihan ang aking pagbabago? Paano ko muling bubuuin ang aking buhay? Huwag kang mag-alala, Sandra. Sanay naman si Isabel na hindi napapansin. At isa pa, tingnan mo nga ang mga kamay niya. Para ng papel de liha sa kagasapangan. Nakakasuka na siyang hawakan, kaya hinding-hindi ko na siya gagalawin. Napatigil ang mundo ko sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng aming silid. Ang boses na yon, ang malamig at mapanguyat na boses ni Marcos, ay tila isang matalim na balisong na dahan-dahang bumaon sa aking dibdib. Tangan-tangan ko sa aking nanginginig na mga daliri ang isang maliit na supot. Naglalaman yon ng isang mamahaling lotion na halos isang buwan kong pinag-ipunan mula sa aking maliit na kita sa pagtitinda ng kakakanin. Gusto ko sanang sorpresahin siya. Gusto ko sanang ayusin ang sarili ko dahil narinig ko siyang nagreklamo nung isang gabi na tila lumalamig na ang aming pagsasama. Dahan-dahang lumaylay ang aking balikat. Ang bote ng lotion ay dumausdos mula sa aking palad at bumagsak sa makapal na alpombra nang walang ingay. Ngunit sa loob ng aking puso, may kung anong malakas na gumuho. Tiningnan ko ang aking mga kamay sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo. Ang mga kamay na tinawag niyang papel de liha ay ang parehong mga kamay na naglaba ng kanyang mga barong tuwing madaling araw. Ang mga kamay na naghiwa ng mga sangkap para sa paborito niyang ulam pagkatapos ng mahabang oras sa trabaho. At ang mga kamay na humaplos sa kanyang noo tuwing siya ay may sakit. Ang mga pilat mula sa talsik ng mantika at ang mga kalyong bunga ng pagkayod para sa aming kinabukasan ay naging ebidensya pala ng aking kawalan ng halaga sa kanyang mga mata. Ganito na lang ba? Matapos ang 10 taon ng pagbubuhos ng aking buhay, pawis at dangal, ang tanging natira sa akin ay ang pagkasuklam ng lalaking itinuring kong langit. Narinig ko ang papalapit na mga hakbang, kaya mabilis akong umurong patungo sa kusina. Pilit na nilulunok ang bara sa aking lalamunan na tila isang pirasong bubog. Paglabas ni Marcos mula sa silid, ang mukha niya ay biglang nagbago. Ang kaninang boses na puno ng lason ay napalitan ng isang mapanlinlang na tamis. Isabel, diyan ka na pala. Bakit namumutla ka? Napagod ka ba sa paggawa ng mga order mo? Tanong niya sabay lapit sa akin upang humalik sa aking pisngi. Ang dampi ng kanyang labi ay tila uod na gumagapang sa aking balat. Hindi ako nakasagot. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung sino si Sandra. Ngunit ang tanging lumabas sa bibig ko ay isang mahinang pag-iling. Bago pa ako makahuma, ang boses naman ng aking biyenan na si Aling Corazon ang umumalingaw-ngaw mula sa sala. Isabel, ano ba? Nakatunganga ka na naman. Maghanda ka na ng hapunan. At huwag mong kalimutan yung pera para sa maintenance ko, ha? Ang bagal-bagal mo talagang kumilos. Akala mo naman ay kung sinong prinsesa. Ang kanyang boses ay tila kiskis ng kalawang sayero, puno ng utos at kawalan ng utang na loob. Hinarap ko ang kalan, hinahayaan ang usok ng niluluto kong sinigang na pumatak sa aking mga mata para may dahilan ako sa aking mga luha. Habang hinahalo ko ang sabaw, naramdaman ko ang bigat ng singsing sa aking daliri. Masyado na itong masikip, tila sinasakal ang aking pagkatao, gaya ng pagsakal ng pamilyang ito sa aking kaligayahan. Nga pala, Isabel, muling nagsalita si Marcos habang prenteng nakaupo sa hapagkainan. Mamaya, may mga papeles akong ipapapirma sa'yo. Tungkol lang yun sa insurance at sa title ng property sa Batangas na balak nating bakasyunan para ayos na ang lahat bago tayo umalis
sa susunod na linggo. Lumingon ako ng bahagya at doon ko nakita ang isang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na hindi ko napansin noon. Hindi yun kislap ng pag-ibig, kundi ang kislap ng isang mandaragit na nakakita ng kanyang biktima. Naalala ko ang naging babala ni Lola Lourdes noong isang gabi. Nakahiga siya sa kanyang papag, ang mga mata ay tila nakatingin sa kung anong hindi namin nakikita. Isabel, apo, huwag kang sasama sa dagat. Ang asul na tubig ay magiging itim at ang lalaking kasama mo ay hindi ang aninong iyong kilala. Sa sandaling iyon, sa gitna ng init ng kusina at ng mapait na amoy ng niluluto kong ulam, isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking likuran. Hindi lang pala ang puso ko ang balak niyang durugin. May mas malalim at mas madilim na balak si Marcos para sa akin. Tumitig ako sa kumukulong sabaw. Ang mga bulan na pumuputok sa ibabaw ay tila ang aking pasensya na unti-unti nang nauubos. Kung akala nila ay mananatili akong bulag at bingi sa kanilang mga pangaapi, nagkakamali sila. Sige Marcos, mahina kong sagot. Ang aking boses ay patay at walang emosyon. Pipirma ako. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong ang bawat titik na isusulat ko sa papel na yon ay hindi magiging tanda ng aking pagsuko, kundi ang simula ng isang digmaang hindi niya inaasahan. Nang ilapag ko ang pinggan sa harap niya, muntik nang mabitawan ni Marcos ang kanyang kubyertos nang mahawakan ko ang kanyang braso. Malamig ang aking kamay, malamig gaya ng bangkay. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, hindi pag-ibig ang nakita ko sa aking sariling refleksyon sa kanyang mga mata, kundi ang isang matinding pagnanais na makalaya. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, narinig ko ang mahinang tunog ng isang sasakyan na huminto sa tapat ng aming bahay. Sumilip ako sa bintana at nakita ko si Marcos na may iniabot na isang makapal na sobre sa isang lalaking nakasuot ng itim. Hindi ko marinig ang kanilang usapan, ngunit sapat na ang isang kataga na dinala ng hangin patungo sa akin. Siguraduhin mong walang matitirang bakas. Pagkatapos ng pirma niya mamaya, wala na siyang silbi. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang pintig ng puso ko ay tila isang tambol na nagbababala ng kamatayan. Ngunit sa halip na takot, isang kakaibang lakas ang bumangon sa aking kaluluwa. Ang papel delihan ng mga kamay na ito ang siyang magiging kuko na kakamot sa kanilang mga maling akala hanggang sa sila ang madugo. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang kailangang malunod sa sarili naming tahanan? Hindi ako makatulog. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala na nagpapaalala sa akin na ang bawat segundong lumilipas ay dahan-dahang naglalapit sa akin sa isang hukay, na ako mismo ang naghukay sa pamamagitan ng aking sobrang pagmamahal. Sa gitna ng katahimikan ng aming bahay, ang mga pader na dati ay tila yumayakap sa akin sa init ng tahanan ay biglang naging malamig at tila nagbabantay sa bawat galaw ko. Tumayo ako mula sa aming kama. Dahan-dahan upang hindi magising si Marcos na himbing ang pagkakaidlip. Tumingin ako sa kanyang mukha sa ilalim ng liwanag ng buwan na dumadaloy mula sa bintana. Napakagwapo pa rin niya, ang mga pilik mata niyang mahahaba at ang matangos niyang ilong na noon ay hinahangaan ko. Ngunit ngayon, ang nakikita ko na lang ay ang isang maskara. Ang taong ito na nangako sa harap ng altar na mamahalin ako sa hirap at ginhawa ay ang parehong tao na naghihintay na lang na mawala ako sa mundong ito. Lumabas ako ng silid at tinungo ang dulo ng pasilyo, kung saan naroon ang maliit na kwarto ni Lola Lourdes. Sa aming pamilya, si Lola ay itinuturing na ulyanin, isang matandang madalas magsalita ng mga bagay na wala raw katuturan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga kahibangan
Ang tanging bagay na tila nagbibigay ng liwanag sa madilim kong katotohanan. Pagbukas ko ng pinto, nanuot sa aking ilong ang amoy ng langis ng niyog at mga tuyong dahon ng herbal. Ang amoy ng aking kabataan, ang amoy ng kaligtasan. Nakita ko si Lola na nakaupo sa gilid ng kanyang papag. Tila hinihintay talaga ang aking pagdating. Ang kanyang mga mata, kahit malabo na dahil sa katarata, ay tila nakabaon sa aking kaluluwa. Isabel, apo, mahina niyang tawag. Ang kanyang boses ay parang kaluskos ng mga tuyong dahon. Ang dagat ay nagugutom. Huwag mong ibigay ang iyong hininga sa mga alon. Lumapit ako at lumuhod sa kanyang paanan. Ipinatong ko ang aking ulo sa kanyang kandungan. Doon, sa gitna ng kadiliman, ay muling bumuhos ang aking mga luha. Lola, bakit po? Bakit kailangang mangyari ito? Binigay ko naman ang lahat. Wala na po akong itinira para sa sarili ko. Hinaplos ni Lola ang aking buhok gamit ang kanyang nanginginig at kulubot na mga kamay. Dahil ang baso na puno ng lason, Isabel, ay hindi kailanman magiging lunas kahit gaano mo pa ito kagustuhong inumin. Ang sugat ay kailangang linisin bago ito gumaling. At ang unang hakbang ng paghilom ay ang pagtanggap na ang iyong kanlungan ay naging bilangguan. Magsasalita pa sana ako nang biglang bumukas ang pinto at sumabog ang liwanag mula sa pasilyo. Doon ay nakatayo si Marcos, nakakunot ang noo at may bakas ng pagkainis sa kanyang mukha. Isabel, anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Sinabi ko na sa'yo, kailangan ni Lola ng sapat na pahinga. Huwag mo siyang konsintihin sa mga kaisipan niyang lito na. Sabi ni Marcos habang lumalapit at pilit akong itinatayo. Ang kanyang hawak sa aking braso ay tila mas mahigpit kaysa sa dati. Isang mahinang babala na hindi ko dapat binabaliwala ang kanyang utos. Gusto ko lang siyang kamustahin, Marcos. Hindi kasi ako makatulog. Paliwanag ko, pilit na itinatago ang panginginig ng aking boses. Tiningnan ni Marcos si Lola Lourdes ng may pandidiri. Ulyanin na siya, Isabel. Ang mga sinasabi niya ay dala lang ng katandaan. Huwag kang makinig sa mga multong hinahabol niya. Tinalikuran niya ang matanda nang walang anumang paggalang. Tila ba isa lamang itong lumang gamit na nakakasagabal sa bahay. Bago kami tuluyang makalabas, mabilis na hinawakan ni Lola ang aking kamay at may isinuot na isang lumang pulseras na gawa sa tanso. Isuot mo ito, apo. Ang tanso ay hindi nasisira ng alat ng dagat. Magsisilbi itong paalala na ang iyong halaga ay higit pa sa gintong kanilang ninanakaw. Ramdam ko ang masamang tingin ni Marcos, ngunit hindi na siya kumibo hanggang sa makabalik kami sa aming kwarto. Kinabukasan, ang bahay ay muling napuno ng ingay ng aking biyenan na si Aling Corazon. Habang naghahanda ako ng mga sangkap para sa mga tinapay na ibebenta ko, bigla siyang pumasok sa kusina at ibinalibag ang isang folder sa ibabaw ng lamesa. Isabel, ang mga papeles ng bakery, nasaan na? Sabi ni Marcos ay kailangan na raw i-update ang mga records. Bakit ang bagal mo? Kung hindi mo kayang asikasuhin, ibigay mo na sa akin ang pamamahala. Total, sa anak ko naman talaga galing ang puhunan niyan, hindi ba? Ang bawat salita niya ay tila latigo na humahagupit sa aking pagkatao. Gusto kong sumagot na ang puhunang sinasabi niya ay ang perang minana ko sa aking ama na ipinagkatiwala ko kay Marcos, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Alam ko na ang bawat galit na ipapakita ko ay gagamitin nila laban sa akin. Nasa cabinet po, ma. Ibibigay ko na lang kay Marcos mamaya. Mahinahong sagot ko. Nang maligo si Marcos, sinamantala ko ang pagkakataon. Kinuha ko ang kanyang cellphone na naiwan sa ibabaw ng nightstand. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ang kanyang mga mensahe. Doon, nakikita ko ang isang pangalan na paulit-ulit na tumatawag. Contractor.
Ngunit hindi construction ang pinag-uusapan nila. Ang huling mensahe ay nagpadugo sa aking puso. Ready na ang lahat para sa Quezon. Pagkatapos ng aksidente, asikasuhin mo agad ang insurance claim para makaalis na tayo sa bansang ito. Binitawan ko ang cellphone nang marinig ko ang pagpatay ng gripo sa banyo. Mabilis akong lumapit sa kanyang bag at doon ko nakita ang isang sobrang nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit. Binuksan ko ito at nakita ang 2 tiket sa eroplano patungong Singapore para kay Marcos at sa isang nagngangalang Sandra de la Vega. Ang petsa ng alis, isang araw lamang matapos ang nakatakdang pagbabalik namin mula sa bakasyon sa Quezon. Isang araw lang ang ibinigay niya para sa aking pagkamatay bago siya lumipad patungo sa kanyang bagong buhay gamit ang pera mula sa aking kamatayan. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo. Mabilis kong ibinalik ang lahat sa ayos at tumayo sa tapat ng bintana. Tinitingnan ang labas na tila walang nangyayari. Lumapit si Marcos sa likuran ko at naramdaman ko ang kanyang kamay na humawak sa aking balikat. Tumingin ako sa salamin na nasa harap namin. Nakita ko ang aking sarili, isang babaeng mukhang pagod, may mga pasa sa kaluluwa at tila kandilang unti-unting nauupos. Ngunit sa likod ko, nakita ko ang refleksyon ni Marcos. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagsisisi. Ang mga ito ay malamig, matatalas, at tila nanonood ng isang palabas na siya mismo ang nagsulat ng wakas. "Excited ka na ba sa bakasyon natin, Isabel?" Tanong niya, habang inaayos ang buhok ko ng may huwad na pagmamahal. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata sa salamin. "Oo, Marcos. Excited na ako. Dahil alam kong pagkatapos ng biyaheng ito, wala na talagang babalik sa kung ano tayo noon." Isang munting ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Sa pag-aakalang ang ibig kong sabihin ay ang muling pag-aapoy ng aming pagsasama. Hindi niya alam na ang apoy na aking tinutukoy ay ang apoy na tutupok sa lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Sa gitna ng sikat ng araw na tumatama sa aming silid, ramdam ko ang bigat ng pulseras ni Lola sa aking braso. Ito ang aking sandata. Ito ang aking panangga. Ano ang gagawin mo, Isabel, kapag ang mismong kamay na humahawak sa'yo ay ang kamay na nakatakdang tumulak sa'yo sa bangin? Isang pulang bestida ang inilapag ni Marcos sa ibabaw ng aming kama. Ang tela nito ay makinis, kumikinang sa ilalim ng ilaw, ngunit nang hawakan ko ito, naramdaman ko ang panlalamig. Alam ko ang sukat ko. Large ako dahil sa pagkapagod at paghinto ng pag-aalaga sa sarili mula nang ikasal kami. Ngunit ang bestidang ito ay small, napakaliit, tila para sa isang dalagitang wala pang naranasang hirap sa buhay. "Isuot mo yan sa dinner natin sa Quezon, Isabel," sabi ni Marcos habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. "Gusto kong magmukha kang presentable. Masyado ka na kasing nagpapabaya eh. Look at you. Parang manang ka na sa mga suot mo." Ngumiti ako ng pilit, kahit na ang bawat salita niya ay tila isang pako na ibinabaon sa aking kumpiyansa sa sarili. Ito ang kanyang paraan, ang dahan-dahang pagpuna, ang banayad na panlalait na nakabalot sa kunwaring pagmamalasakit. Gusto niyang maniwala ako na wala na akong halaga, na siya na lang ang tanging nagtitiyaga sa akin. "Salamat, Marcos. Susubukan kong magkasya rito." Mahina kong sagot. Paglabas ko sa sala upang kumuha ng tubig, saktong naroon si Aling Corazon kasama ang 2 naming kapitbahay. Pagkakita niya sa akin, agad na tumaas ang kanyang kilay. "Oh, heto na ang aking manugang na walang ibang ginawa, kundi magbabad sa kusina." Malakakas na sabi ni Aling Corazon, sapat na para marinig ng mga nasa labas. "Sayang lang ang ganda ng bahay na ito. Wala namang batang nagtatakbo. 10 taon na silang kasal ni Marcos, pero hanggang ngayon, baog pa rin. Buti na lang at napakabait ng anak ko.
Hindi siya iniiwan kahit na wala siyang pakinabang bilang asawa. Narinig ko ang mahihinang hagik-hik ng mga kapitbahay. Ang hiyang nararamdaman ko ay tila apoy na dahan-dahang tumutupok sa aking mukha. Noong una, iiyak ako at magkukulong sa banyo kapag sinasabi niya ito. Ngunit ngayon, habang nakatitig ako sa kanya, tanging lamig na lang ang nananalaytay sa aking mga ugat. Hinayaan ko silang pagpiyastahan ang aking katahimikan. Hindi nila alam na ang baog na asawang hinahamak nila ay siya ring bumubuhay sa kanila sa pamamagitan ng pawis at pagod sa bakery. Nang gabi ring iyon, nagulat ako nang maghanda si Marcos ng isang espesyal na hapunan. May mga kandila sa lamesa at nagluto siya ng paborito kong sopas. Napakaromantiko ng paligid. Tila bumalik kami sa mga unang buwan ng aming pagsasama. Isabel, uminom ka muna nitong sopas. Mainit pa yan. Pamparelax bago tayo matulog, sabi niya habang inilalapit ang mangkok sa akin. Napansin ko ang isang mabilis na sulyap niya sa aking reaksyon. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Kinuha ko ang kutsara at dinala ito sa aking bibig. Ngunit bago pa man ito sumayad sa aking labi, naamoy ko ang isang kakaibang bango. Isang halimuyak na hindi nanggagaling sa mga sangkap ng sopas. Naalala ko ang bote ng gamot na nakita ko sa kanyang cabinet noong isang araw. Isang malakas na pampatulog. Sandali lang, Marcos. May kukunin lang ako sa kusina. Nakalimutan ko ang napkin, sabi ko habang tumatayo. Pagtalikod niya upang abutin ang wine glass, mabilis kong ibinuhos ang laman ng aking kutsara at kalahati ng mangkok sa paso ng halaman na nasa tabi ng bintana. Ang tunog ng likidong tumatama sa lupa ay tila isang lihim na saksihan ng aking pagtataksil sa kanyang pagtataksil. Muli akong umupo at nagkunwaring huling higop sa sopas. Ang sarap, Marcos. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin, wika ko, habang pinagmamasdan ko ang kanyang unti-unting pagre-relax. Akala niya ay nagtagumpay na siya. Akala niya ay dahan-dahan na akong nilalamon ng antok na binalak niya. Makalipas ang isang oras, nagkunwari akong nahihilo at hirap sa paglakad. Inakay niya ako patungo sa kama nang may labis na ingat na tila ba isa akong mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag dahil alam niyang bukas ang kristal na ito ay tuluyan na niyang dudurugin. Nang marinig ko ang kanyang malalim na hilik, dahan-dahan akong bumangon. Ang aking katawan ay gising na gising, pinapatakbo ng adrenaline at ng matinding galit. Tinungo ko ang kanyang desk. Palaging nakakubli at nakakunsi ang drawer na ito, ngunit alam ko kung nasaan ang susi. Itinago niya ito sa loob ng isang lumang sapatos sa ilalim ng cabinet. Nang mabuksan ko ang drawer, ang unang bumungad sa akin ay ang mga dokumento ng insurance. Binasa ko ang bawat detalye. Nakasaad doon na sa oras na mamatay ako sa isang aksidente, si Marcos ang nag-iisang tatanggap ng 5 milyong piso. Ngunit hindi lang iyon. May isang folder na kulay itim. Binuksan ko ito at tila huminto ang paghinga ko. Isa itong draft ng isang police report at isang death certificate na may pangalan ko. Nakalagay doon ang petsa sa susunod na linggo. Ang sanhi ng pagkamatay? Accidental drowning. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga paa sa semento. Nakaplano na ang lahat. Pati ang araw ng aking kamatayan ay nakasulat na sa kanyang mga papeles. Sa paningin niya, hindi na ako tao. Isa na lang akong halaga ng pera na kailangan niyang kolektahin. Tumingin ako sa labas ng bintana sa kadiliman ng gabi. Ang mga bituin ay tila mga matang nanonood sa aking paghihirap. Naisip ko si Lola Lourdes. Tama siya. Ang lalaking katabi ko sa higaan ay hindi ang aninong aking kilala. Siya ay isang halimaw na nakasuot ng mukha ng aking asawa. Binalikan ko ang computer ni Marcos na naiwan niyang naka-sleep mode. Gamit ang kanyang password na hula ko lang, ang birthday ni Sandra na nakita ko sa ticket, ay nabuksan ko ang kanyang mga email. Doon ko nakita ang usapan nila ng contractor.
Handa na ang bangka sa Quezon. Siguraduhin mong malalim ang bahaging iyon. Ang asawa ko ay hindi marunong lumangoy. Isang tulak mo lang, tapos na ang lahat. Nanginginig ang aking buong pagkatao. Ang luhang kanina ko pa pinipigilan ay pumatak sa keyboard, ngunit agad ko itong pinunasan. Hindi na ako iiyak. Ang bawat luhang dumadaloy ngayon ay lason na magpapatatag sa aking desisyon. Isinara ko ang computer at ibinalik ang lahat sa ayos. Humiga ako sa tabi ni Marcos, nakatitig sa kisame hanggang sa sumikat ang araw. Pinakinggan ko ang kanyang paghinga, ang paghinga ng taong pumatay na sa akin sa kanyang isip. Sa loob ng 10 taon, naging masunurin akong asawa. Naging alipin ako ng kanyang mga pangarap. Pero sa pagkakataong ito, ako naman ang magsusulat ng dulo ng kwentong ito. Marcos, akala mo ba ay madali mo akong maililibing sa ilalim ng dagat? Hindi mo alam. Ako ang bagyong hindi mo inaasahang darating. Pagsikat pa lang ng araw, isinuot ko na ang aking maskara. Nagluto ako ng almusal, tinimplahan ang kape ni Marcos sa paraang gusto niya. Eksaktong 2 kutsarang asukal, walang labis, walang kulang. Pinanood ko siyang uminom habang nagbabasa ng dyaryo. Tila ba isa kaming larawan ng isang masayang pamilya. Ngunit sa bawat lunok niya, naaalala ko ang draft ng aking death certificate na nakita ko kagabi. Marcos, dadaan muna ako sa bakery bago mamili ng mga gamit natin para sa Quezon. Paalam ko sa kanya nang may banayad na tinig. Sige Isabel, huwag kang magpapakapagod ha? Gusto ko ay fresh ka para sa biyahe natin bukas. Sagot niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aaruga na dati ay nagpapatunaw sa aking puso. Pero ngayon ay nagpapatigas lang sa aking loob. Sa halip na tumuloy sa bakery, dumiretso ako sa isang lumang gusali sa kabilang bayan. Doon, matatagpuan ang opisina ni Attorney Dante, ang matalik na kaibigan ng yumaong ama ko. Ang amoy ng mga lumang papel at selyadong dokumento sa loob ng kanyang opisina ay nagbigay sa akin ng kaunting kapanatagan. Attorney, kailangan ko ng tulong niyo. Bungad ko pagkakita sa kanya. Ikinuwento ko ang lahat. Ang narinig ko, ang nakita kong mga tiket, at ang balak ni Marcos na insurance claim. Nakita ko ang pagdidilim ng mukha ni Attorney Dante. Binuksan niya ang isang folder sa kanyang drawer at huminga ng malalim. Isabel! Matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo, pero wala akong sapat na ebidensya noon. Alam mo ba na ang bakery niyo ay matagal nang nakasangla? At hindi lang yon, ang perang ginamit ni Marcos para sa kanyang mga investment ay galing sa insurance ng tatay mo na hindi mo man lang napakinabangan. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang aking munting bakery, ang tanging alaala ng aking mga magulang, ay matagal na palang unti-unting pinapatay ni Marcos. May isa pa, Isabel. Dagdag ni Attorney Dante, ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong. Noong mamatay ang tatay mo sa atake sa puso, ang pamilya ni Marcos, ang huling kasama niya, may mga dokumentong nawala noon na nagpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng bahay niyo ngayon ay sayo lang at hindi sa kanilang dalawa. Isang malaking sikreto ang tila sumabog sa harap ko. Hindi lang pala ang hinaharap ko ang ninanakaw nila, kundi pati ang nakaraan ng aking pamilya. Bago ako umalis, iniabot ko kay Attorney Dante ang isang kopya ng lahat ng dokumentong nakuha ko sa desk ni Marcos. Attorney, itago niyo ito. Kung may mangyari man sa akin sa Quezon, siguraduhin niyong mabububulok sila sa kulungan. Paglabas ko ng opisina, tila nagbiro ang tadhana. Sa isang mamahaling jewelry store sa tapat, nakita ko si Marcos, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang babaeng nakasuot ng pakagandang sutla. Ang buhok ay kulay ginto, at ang tawa ay tila musika sa pandinig ni Marcos. Si Sandra. Pinanood ko silang maghalikan sa loob ng sasakyan bago sila umalis. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi na ang sakit ng isang sugatang asawa.
kundi ang sakit ng isang taong nalinlang ng 10 taon. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin ng tindahan. Ang aking buhok ay nakapusod lang ng madali. Ang aking suot ay kupas na blusa at ang aking mga mata ay puno ng pagod. Ngunit sa ilalim ng kapagurang yon, may isang bagong ningas na sumiklab. Maaring nakuha mo ang aking pag-ibig, Sandra, pero hinding-hindi mo makukuha ang aking buhay. Pag-uwi ko sa bahay, dumiretso ako sa aming silid. Kinuha ko ang aming wedding photo sa ibabaw ng side table. Doon, nakangiti kaming dalawa, puno ng pag-asa. Dahan-dahan kong inihiga ang frame ng nakataob. Ang tunog ng pagkiskis ng salamin sa kahoy ay tila isang tuldok sa aming pagsasama. Isabel, nariyan ka na pala. Bungad ni Marcos pagpasok niya sa kwarto. Mukha siyang masaya, tila galing sa isang matagumpay na misyon. May magandang balita ako. Na-adjust ang booking natin sa resort. Maaga tayong aalis. Bukas na bukas din. 5:00 ng madaling araw. Tumitibok ng mabilis ang puso ko. Nilipat niya ang oras. Mas maaga ang aking kamatayan. Bakit parang nagmamadali ka, Marcos? Tanong ko habang nakatalikod. Pilit na pinapakalma ang aking nanginginig na mga daliri. Siyempre, gusto ko lang na mas mahaba ang oras nating mag-celebrate. Special itong trip na ito, Isabel. Promise ko sa'yo, hinding-hindi mo makakalimutan ang mangyayari sa Quezon. Sabi niya sabay yakap sa akin mula sa likuran. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan, ngunit ang kanyang yakap ay tila isang mahigpit na pagkakasakal ng isang ahas. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol ng kamatayan. Oo, Marcos, sigurado ako na hinding-hindi ko makakalimutan ang biyaheng ito. Nang lumabas siya ng silid upang ihanda ang sasakyan, tumingin ako sa aking mga kamay na tinawag niyang papel de liha. Hinaplos ko ang pulseras na ibinigay ni Lola Lourdes. Ang tanso ay nangingintab pa rin. Tila nagpapaalala sa akin na ang bagyo ay hindi dumarating para sirain ang lahat, kundi para linisin ang daanan. Saan ako lulugar sa gitna ng panganib? At ano ang totoong dahilan kung bakit kailangang mamatay ang aking ama sa piling ng kanilang pamilya? 4:00 pa lang ng madaling araw. Ang lamig ng hangin ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat. Ang buong bahay ay nababalot sa isang mabigat na katahimikan, mas mabigat pa kaysa sa karaniwang katahimikan ng gabi. Ito ay isang katahimikang may hinihintay, isang katahimikang may laman. Inihanda ko na ang aming mga gamit. Ang bawat damit na itinutupi ko ay tila isang huling habilin. Pagbaba namin sa sala, naroon na si Aling Corazon, nakaupo sa kanyang paboritong silya na tila isang reyna sa kanyang trono ng kapaitan. Hindi man lang siya tumayo para magpaalam. "Oh, aalis na pala kayo," sabi niya habang umiinom ng kape. Ang tingin ay nakapako sa akin. "Siguraduhin mong mag-i-enjoy ang anak ko, Isabel. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo niya para sa'yo, yan lang ang hiling ko. Huwag kang maging pabigat." Ang kanyang mga salita ay ang huling latigo bago ako umalis sa bahay na ito na matagal ko nang itinuring na impyerno. Hindi ako sumagot. Tumango lang ako at hinalikan ang kanyang kamay bilang huling tanda ng isang paggalang na matagal nang patay. Nang akmang lalabas na kami ng pinto, sumulyap ako sa bintana sa ikalawang palapag. Doon, sa likod ng salamin, nakatayo ang anino ni Lola Lourdes. Hindi ko makita ang kanyang mukha, ngunit ramdam ko ang kanyang mga mata na nakabantay sa akin, isang tahimik na basbas at babala. Habang bumibiyahe kami sa madilim na kalsada, ang kotse ay pinuno ni Marcos ng mga masasayang kwento tungkol sa kanyang mga plano sa resort. Ang kanyang boses ay masigla at puno ng pananabik, isang matinding kaibahan sa tensyon na bumabalot sa aking buong pagkatao. Panay ang abot niya sa akin ng tubig at biskwit. Bawat kilos niya ay isinasagawa ng may labis na pag-iingat na tila ba ako ay isang napakahalagang kargamento. Oo, mahalaga ako sa kanya. Mahalaga ang 5 milyong pisong katumbas ng aking buhay.
Ang nagmamaneho sa amin ay hindi ang karaniwang driver ng pamilya. Isa itong lalaking malaki ang katawan, puno ng tattoo ang mga braso, at may malamig na mga mata na sumusulyap sa akin mula sa rearview mirror. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigaw. Siya ba ang kontraktor? Marcos, nahihilo ako. Pwede bang huminto muna tayo sandali? Daing ko habang hawak-hawak ang aking sentido. Agad siyang pumayag. Manong, itabi mo muna sa may gasolinahan. Kukuha lang ako ng gamot para sa asawa ko. Nang bumaba si Marcos, alam kong ito na ang aking pagkakataon. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na ipinadala ang aking live location kay Attorney Dante. Nag-type ako ng isang maikling mensahe. Nagsimula na ang biyahe. Ang pulseras ni Lola ang hudyat. Ito ang aming napagkasunduan. Ang pulseras, kapag nakita nila sa balita, ang isang babaeng inanod sa dagat na may suot na tanso sa pulso, alam na nilang hindi iyon aksidente. Pagbalik ni Marcos, muli siyang naging ang mapagmahal na asawa. Ngunit nakita ko sa mga mata ng driver ang isang mabilis na sulyap ng pagkainip. Nagpapatuloy ang aming biyahe at habang papalapit kami sa karagatan ng Quezon, unti-unting lumiliwanag ang kalangitan. Ngunit para sa akin, lalo lang dumidilim ang lahat. Mahigpit ang pagkakakapit ko sa pulseras ni Lola Lourdes sa ilalim ng aking damit. Ang mga ukit nito ay bumabaon sa aking palad. Ito ang tanging pisikal na bagay na kumokonekta sa akin sa kaligtasan. Ito ang aking huling alas. Malayo pa sa kabayanan, sa isang bahagi ng highway na napapaligiran ng makakapal na puno at matataas na talahib, biglang nagsignal ang driver at lumiko sa isang makitid na daan na hindi sementado. Nagulat ako. Walang anumang karatulan ng resort o kahit anong palatandaan ng sibilisasyon. Marcos, saan tayo pupunta? Hindi yata ito ang daan papunta sa resort. Tanong ko. Pilit na pinapanatili ang kalma sa aking boses kahit na ang puso ko ay kumakarera na. Ngumiti lang si Marcos sa akin, ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Mas maganda rito, Isabel. Mas pribado. Isang lugar na para lang sa ating dalawa. Ang sasakyan ay patuloy na tumatakbo sa bakubakong daan. Ang mga sanga ng puno ay humahampas sa mga bintana na tila mga kamay na gustong pumasok. Naririnig ko na ang ugong ng mga alon mula sa malayo. Ngunit hindi iyon ang pamilyar na tunog ng alon sa isang dalampasigan. Ito ay isang tunog na mas mabangis, ang tunog ng tubig na humahampas sa matatalim na bato. Ito ang tunog ng isang libingan. Tumigil ang sasakyan sa dulo ng daan, sa isang lugar kung saan ang gubat ay dumudungaw sa isang mataas na bangin. Sa ibaba, ang dagat ay isang nagngangalit na bughaw na halimaw. Bumaba si Marcos at ang driver. Binuksan niya ang pinto sa aking gilid at inilahad ang kanyang kamay. Halika na, Isabel. Narito na tayo sa paraiso. Ang kanyang ngiti ay ang huling bagay na gusto kong makita. Ang paraisong sinasabi niya ay ang magiging dulo ng aking buhay sa kanyang plano. Pero para sa akin, ito pa lang ang simula ko. Ang hangin na sumasalubong sa akin sa dulo ng bangin ay amoy alat at panganib. Sa aking harapan, isang walang katapusang tanawin ng asul na karagatan ang humahalik sa kulay kahel na kalangitan ng bukang liwayway. Napakaganda. Isang perpektong larawan na karapat-dapat ilagay sa isang postcard. Ngunit sa ilalim ng aking mga paa, ang mga batong matutulis at ang malalakas na alon na humahampas sa ibaba ay nangangako ng isang marahas na wakas. Ito ang paraisong pinili ni Marcos para sa akin. Isang paraiso na may ngipin. Gusto mo ba ang view, mahal ko? Tanong ni Marcos. Nawala na ang init sa kanyang boses. Ang natira na lang ay isang metalikong lamig. Hindi ako lumingon. Nanatili ang aking mga mata sa abot tanaw. Bakit tayo narito, Marcos? Nasaan ang resort? Narinig ko ang kanyang mahinang tawa, isang tunog na nagpatayo sa lahat ng balahibo sa aking batok.
Ito na ang resort natin, Isabel. Isang lugar kung saan matatapos na ang lahat ng problema mo. Ang lahat ng pagod mo. Lumapit siya sa akin at naramdaman ko ang paggalaw ng hangin nang tumayo sa aking likuran ang driver. Nakulong ako sa pagitan ng dalawang halimaw at ng bangin. Wala nang paligoy-ligoy pa, Isabel, sabi ni Marcos habang inilalabas mula sa kanyang jacket ang isang folder. Ang parehong folder na naglalaman ng aking huwad na death certificate. Ngunit sa pagkakataong ito, isang dokumento lang ang kanyang kinuha. Pirmahan mo ito. Inabot niya sa akin ang isang papel at isang ballpen. Hindi ito ang insurance. Ito ay isang deed of absolute sale na nagsasabing ipinagbibili ko sa kanya sa halagang ₱1 ang bakery at lahat ng ari-ari ang nakapangalan sa akin. Ito na ang huling piraso ng kanyang plano. Ano ito? Tanong ko, kahit alam na alam ko na ang sagot. Business is business, Isabel. Pinahirapan mo ako ng 10 taon. Oras na para suklian mo ang lahat ng yon. Walang emosyon niyang sabi. Pirmahan mo yan at ipapangako ko sa'yo na magiging mabilis lang ang lahat. Isang tulak lang. Tapos na. Hindi ka na mahihirapan. Ang kalmadong paraan ng kanyang pagsasalita tungkol sa aking kamatayan ay mas masakit pa kaysa sa 10 taon ng panlalait at pagwawalang bahala. Tiningnan ko siya sa mga mata. Ang lalaking minahal ko ay tuluyan ng nawala. Ang kaharap ko ngayon ay isang estranghero. Paano mo nagawa ito sa akin, Marcos? Minahal kita. Ibinigay ko ang lahat. Ang aking boses ay basag, ngunit hindi dahil sa takot, dahil sa matinding pait. Pag-ibig? Muli siyang tumawa. Ang pag-ibig ay para sa mga mahihina, Isabel. Ang kailangan ko ay kinabukasan. Isang kinabukasan na hindi mo kayang ibigay. Hinawakan ko ang papel. Nanginginig ang aking mga kamay. Ngunit kailangan kong mag-isip. Kailangan kong bumili ng oras. Pinag-aralan ko ang dokumento. May mali sa nakasulat dito, sabi ko. Itinuturo ang isang bahagi ng papel. Ang pangalan ng bakery, mali ang spelling, at ang address. Hindi ito ang tamang address ng property na minana ko kay Papa. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Marcos. Inagaw niya ang papel mula sa akin at tiningnan ito. Anoong pinagsasabi mo? Tama yan. Hindi, giit ko. Ang Isabel's Home Goodies ay may apostrophe S. At ang address, Block 4, hindi Block 14. Hindi magiging legal ang dokumentong ito kung may mali. Ang aking puso ay bumibilis. Nagdarasal na sana ay maniwala siya sa aking munting pagsisinungaling. Bawat segundo ay mahalaga. Huwag mo akong gawing tanga, Isabel. Sigaw niya, ang kanyang pasensya ay nauubos na. Nagsignal siya sa driver na dahan-dahang humakbang palapit sa akin. Sige, sige, pipirmahan ko na. Sabi ko, itinaas ang aking mga kamay. Gusto ko lang siguraduhin na hindi na babalik sa akin ang problema pagkatapos nito. Gusto ko lang ng kapayapaan. Ibinigay niya muli sa akin ang papel. Ang hangin ay malakas. Halos liparin ang dokumento mula sa aking mga kamay. Ginamit ko ang aking likod para salagin ito habang nakatungo ako para pumirma. Ang anino ng driver ay bumagsak sa akin. Isang nagbabantang presensya. Hawak ko ang ballpen. Ang dulo nito ay nakatutok sa linya sa ilalim ng aking pangalan. Tumingala ako kay Marcos. Pagkatapos nito, Marcos, sana mahanap mo ang kaligayahang hinahanap mo. Ngumisi siya. Isang ngisi ng tagumpay. Matagal ko na itong nahanap, Isabel. Hindi lang talaga ikaw yon. Ibinaba ko ang aking tingin sa papel. Sa huling sandali, sa halip na isang perpektong pirma, gumuhit ako ng isang maliit, halos hindi makitang simbolo sa dulo ng aking pangalan, isang alon. Ang simbolo na napagkasunduan namin ni Attorney Dante. Isang marka na magpapatunay na ang pirma na ito ay ginawa sa ilalim ng pamimilit. Iniabot ko sa kanya ang papel. Kinuha niya ito at mabilis na tiningnan
ang aking pirma. Sa kanyang pananabik, hindi niya napansin ang maliit na detalye. Itinupi niya ito at inilagay sa kanyang bulsa. Mabuti, sabi niya. Tapos na tayo. Humarap ako sa dagat. Ang araw ay unti-unti nang sumisikat. Nagpipinta ng dugo sa mga ulap. Narinig ko ang kanyang mga hakbang sa aking likuran. Ito na. Huwag kang mag-alala, Isabel. Bulong niya sa aking tainga. Ang kanyang hininga ay malamig at mabaho. Hindi kita hahayaang mag-isa. Sa ilalim ng dagat, maraming bato na sasamahan ka. Naramdaman ko ang kanyang mga kamay sa aking likod. Isang tulak na lang. Isang tulak na lang. At matatapos na ang lahat. Ngunit ang hindi niya alam, habang siya ang nagdidikta ng simula ng katapusan, ako naman ang naghahanda para sa simula ng aking pagbabalik. Ang hininga ni Marcos ay lason sa aking tainga. Sa ilalim ng dagat, maraming bato na sasamahan ka. Iyon ang kanyang huling mga salita, isang pangungusap na tatatak sa aking alaala, magpakailanman. Pagkatapos noon, naramdaman ko na lang ang dalawang kamay na buong lakas na tumulak sa aking likuran. Isang matinis na sigaw ang kumawala sa aking lalamunan, ngunit agad itong nilamon ng malakas na ugong ng hangin. Habang nahuhulog ako, ang mundo ay tila bumagal. Ang mukha ni Marcos na puno ng tagumpay at pagkasuklam ang huling imaheng nakita ko. Kasunod noon ay ang mga alaala. Ang aming kasal, ang unang bahay na aming itinayo, ang mga gabing pinangarap namin ng aming kinabukasan. Lahat ng yon ay mga piraso ng salamin na sabay-sabay na nagkadurog-durog sa aking isipan. Ang aking katawan ay tila isang dahon na walang kapag-apag-asa, umiikot-ikot sa hangin. Hinihintay ko na lang ang malamig at marahas na yakap ng tubig sa ibaba. Ngunit sa halip na pagbagsak sa tubig, isang matinding sakit ang biglang yumanig sa aking buong katawan. Tumama ang aking tagiliran sa isang bagay na matigas at matalim. Ang tunog ng pagtama ay sinundan ng isang nakabibinging sakit, tila may nabaling buto sa loob ko. Naramdaman ko ang pagkakagasgas ng aking balat sa mga batong magaspang bago ako tuluyang gumulong at huminto. Nakatagilid akong nakahiga at ang bawat paghinga ko ay puno ng kirot. Ang lasa ng dugo ay nanunuot sa aking bibig. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Hindi ako nasa tubig. Nakahiga ako sa isang maliit at nakausling bahagi ng bangin, mga 10 talampakan lang mula sa itaas. Ito ay isang munting patag na bato na natatakpan ng lumot at damo. Isang lugar na hindi makikita mula sa itaas kung hindi mo talaga hahanapin. Ito ang aking huling alas, ang aking lihim na plano. Habang abala si Marcos sa paglalahad ng kanyang kasamaan kanina, ang aking mga mata ay palihim na naghahanap ng maaaring maging kaligtasan at nakita ko ito. Sa aking pagtulak, hindi ako nagpatulak lang ng diretsyo. Ginamit ko ang huling lakas ko upang bahagyang itulak ang aking sarili pagilid. Umaasa na sasakto ako sa munting espasyong ito. Mula sa itaas, narinig ko ang boses ni Marcos. Nakita mo ba? Diretso sa tubig. Perfect! Sumagot ang driver. Wala nang makakahanap sa kanya dyan. Ang mga alo na ang bahala sa ebidensya. Narinig ko ang kanilang mga halakhak, isang tunog na mas masahol pa sa kamatayan. Upang makasiguro, gamit ang aking paa, sinipa ko ang isang maluwag na bato na nasa tabi ko. Isang malakas na tilamsik ang umalingaw-ngaw mula sa ibaba nang tamaan nito ang tubig. Iyon na ang hudyat na hinihintay nila. Iyon na ang tunog ng aking kamatayan. Nanatili akong walang kilos, pinipigilan ang bawat ungol ng sakit. Ang aking buong katawan ay tila pinupukpok ng martilyo. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ko ang tunog ng paalis na sasakyan. Ang ugong nito ay dahan-dahang nawawala at nag-iiwan ng isang nakabibiminging katahimikan. Naiwan akong mag-isa
Sinubukan kong gumalaw, ngunit isang matalim na kirot sa aking tadyang ang halos magpawalan ng malay sa akin. Napatingin ako sa aking damit. Punit-punit ito at may bahid ng dugo. Ngunit sa gitna ng lahat, ang pulseras na bigay ni Lola Lourdes ay nanatiling nakakapit ng mahigpit sa aking pulso. Ang malamig na tanso sa aking balat ang nag-iisang paalala na ako ay buhay pa. Buhay pa ako. Paulit-ulit kong sinabi iyon sa aking isipan. Ang sakit, ang takot, ang pagtataksil, lahat ng iyon ay nag-aapoy sa loob ko. Hindi para patayin ako, kundi para bigyan ako ng lakas. Ang Isabel na asawa ni Marcos ay namatay na sa itaas ng bangin na ito. Ang babaeng nakahiga ngayon sa mga batong ito, duguan at wasak, ay ibang tao na. Ngunit ang aking laban ay hindi pa tapos. Sa ibaba ko, ang tubig dagat ay unti-unting tumataas. Ang mga alon na kanina ay nasa malayo ay dahan-dahan nang gumagapang paakyat sa mga bato. Kung mananatili ako rito, sa loob ng ilang oras, lalamunin din ako ng dagat. Kailangan kong umakyat. Ngunit paano? Sa aking kalagayan, ang pag-akyat sa matutulis na bato ay tila imposible. Napatingala ako sa itaas. Ang daan pabalik ay isang pader ng bato. Napatingin ako sa ibaba. Ang dagat ay isang naghihintay na libingan. Nakakulong ako. Isang ibong na balian ng pakpak na nakakulong sa pagitan ng langit at impyerno. Ang bawat hampas ng alon sa ibaba ay tila isang paalala na ang oras ay isang kalaban na hindi ko kayang talunin sa pamamagitan ng pananatili lang sa aking kinatatayuan. Ang tubig ay malamig at walang awa, dahan-dahang gumagapang paakyat, determinadong tapusin ang trabahong hindi nagawa ni Marcos. Ang sakit sa aking tagiliran ay isang nag-aapoy na bakal at ang bawat paghinga ay tila pagtusok ng libu-libong karayom sa aking baga. Sandali akong pumikit. Naramdaman ko ang matinding pagod, ang kumakalam na sikmura at ang tukso na tumigil na lang. Parang ito na ang hangganan ko. Parang tama si Marcos, nawala na akong halaga. Isang luha ang dahan-dahang pumatak mula sa aking mga mata, mainit laban sa malamig kong pisngi. Ngunit kasabay ng luhang yon ay ang alaala ng kanyang pagtawa. Isang tawang tila nagdiwang sa pagbagsak ko. At sa isang iglap, ang pagnanais na sumuko ay napalitan ng nag-aalab na determinasyon. Hindi ko ibibigay sa kanya ang kasiyahang yon. Hindi ako mamamatay bilang isang kaawa-awang biktima sa isang limot na bangin. Kung mamamatay man ako, mamamatay akong lumalaban. Tumingala ako. Ang pader ng bato na kanina ay tila isang hatol ng kamatayan ay naging isang hamon. Naghahanap ang aking mga mata ng mga bitak, ng mga nakausling bato, ng anumang maaaring kapitan. Mahirap, halos imposible, ngunit kailangan kong subukan. Ginamit ko ang aking mga siko upang itulak ang aking sarili paupo. Isang matinding kirot ang sumabog sa aking tadyang at napasigaw ako sa sakit. Ngunit tiniis ko. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang dugo. Ginagamit ang isang sakit para labanan ng isa pa. Humawak ako sa isang matulis na bato sa itaas ko. Ang gaspang nito ay sumugat sa aking palad, ngunit hindi ko ito binitawan. Dahan-dahan, gamit ang aking mga binti at ang natitirang lakas ng aking mga braso, sinimulan kong iangat ang aking sarili. Ang bawat galaw ay isang impyerno. Ang bawat pulgadang inaakyat ko ay isang tagumpay. Sa kalagitnaan ng aking pag-akyat, nadulas ang aking kanang paa. Ang aking buong katawan ay bumagsak pababa at tanging ang mahigpit na pagkakahawak ng aking kaliwang kamay ang pumigil sa akin na muling mahulog. Naramdaman ko ang pagkapunit ng balat sa aking palad. Napasigaw ako, ngunit ang sigaw ko ay sinagot lang ng alingawngaw at ng mga alon. Sa sandaling iyon, habang nakabitin ako sa pagitan ng buhay at kamatayan, muling sumagi sa isip ko ang mga salita ni Lola Lourdes.
Ang sugat Isabel ay naghihilom, pero ang peklat na iniiwan nito ay paalala na mas matibay ka na ngayon kaysa kahapon. Hinigpitan ko ang kapit ko sa pulseras na tanso sa aking pulso. Ang lamig ng metal ay tila nagbigay ng kakaibang lakas sa akin. Hindi ako bibitaw. Muli akong naghahanap ng makakapitan. Nakita ko ang isang ugat ng puno na nakausli mula sa isang bitak. Inabot ko ito. Ang aking mga kalamnan ay sumisigaw sa pagod. Nahawakan ko ito. Mahigpit, matibay. Gamit ang ugat na yon, itinulak ko ang aking sarili pataas. Isang huling, desperadong pag-angat. Ang aking mga daliri ay dumanak sa lupa, sa tuktok ng bangin. Lupa, matigas at ligtas na lupa. Humagulgol ako, hindi sa sakit, kundi sa pasasalamat. Ginamit ko ang aking huling lakas upang hilahin ang aking buong katawan paakyat. Nakahiga ako sa gilid ng kalsada, humihingal, duguan at basag. Ang aking damit ay gulagulanit. Ang aking katawan ay isang mapa ng mga sugat at pasa. Ngunit buhay ako. Nalagpasan ko ang bangin. Tumayo ako ng nanginginig. Bawat hakbang ay isang pagsubok ng determinasyon. Kailangan kong makahanap ng tulong. Kailangan kong makarating sa kabihasnan bago ako maubusan ng lakas. Nagsimula akong maglakad sa daang tinahak namin kanina. Pabalik. Ang bawat paghakbang ay tila pagtapak sa mga nagbabagang uling. Ang lamig ng gabi ay nagsisimula nang manulay sa aking mga buto. Makalipas ang ilang minuto, nasa pakiramdam ko ay ilang oras na tanaw ko ang isang kislap sa malayo. Isang liwanag. Papalaki ito ng papalaki. Ang tunog ng isang paparating na makina ay dahan-dahang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Isang sasakyan. Tumayo ako sa gitna ng daan. Itinaas ang aking nanginginig na mga kamay at nagsimulang sumigaw. Ang aking boses ay paos at mahina, ngunit puno ito ng pag-asa. Tulong! Tulungan niyo ako! Ang mga ilaw ng sasakyan ay tumama sa aking muka. Sinisilaw ako. Huminto ito ilang talampakan mula sa akin. Ang aking puso ay lumukso sa tuwa. Ligtas na ako. Ngunit nang bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang driver, ang aking pag-asa ay napalitan ng isang bagong uri ng kilabot. Ang lalaking bumaba ay hindi isang estranghero. Siya ang parehong driver na kasama namin ni Marcos kaninang umaga. Ang pag-asa na kumislap sa aking dibdib ay biglang naging abo. Sa harap ko nakatayo ang driver. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkagulat na mabilis na napalitan ng isang malamig at determinadong ekspresyon. Ang mga ilaw ng kanyang sasakyan, ang tanging liwanag sa madilim na kalsadang iyon, ginagawa siyang isang anino ng kamatayan. Buhay ka pa? Ang tanging lumabas sa kanyang bibig, ang boses ay magaspang at puno ng hindi makapaniwalang pagkasuklam. Sinubukan kong tumakbo, ngunit ang aking katawan ay wala ng lakas. Isang hakbang paatras lang ang nagawa ko bago ako natumba sa lupa. Gumapang ako paatras. Ang mga bato at buhangin ay sumusugat sa aking mga palad. Habang siya ay dahan-dahang lumalapit, ang bawat hakbang ay tila isang dagundong ng paparating na parusa. Malaking pagkakamali ito, ma'am, sabi niya habang papalapit. Malaki ang ibinayad sa akin ni Sir Marcos para siguraduhing tapos na ang lahat. Mukhang kailangan kong trabahuhin ulit ang bayad niya. Alam kong ito na talaga ang katapusan. Walang bangin na maaaring pagtaguan. Walang dagat na sisisirin. Ako at siya lang sa gitna ng kawalan. Nang akmang hahawakan na niya ang aking braso, isang nakakasilaw na ilaw ang biglang sumabog mula sa aking likuran, kasunod ng isang malakas at sunod-sunod na busina. Isa pang sasakyan ang papalapit, mas mabilis at mas malaki. Napilitang mapatigil ang driver, ang kanyang mga mata ay nanliliit dahil sa liwanag. Huminto ang pangalawang sasakyan sa pagitan namin. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Matangkad, may otoridad sa tindig,
At sa likod niya ay may 2 pang unipormadong pulis. Attorney Dante. Halos pabulong kong sabi, ang aking boses ay naglalaho na sa pagod. Mukhang may problema rito, Ginoo. Sabi ni Attorney Dante. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng batas. Ang mga pulis ay mabilis na lumapit sa driver na ngayon ay namumutla at hindi makagalaw. Sa sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Nauutal na tanong ng driver. Nagkataon lang na napadaan, sagot ni Attorney Dante habang inaalis ang kanyang coat at maingat na ipinapatong sa aking mga balikat. Nakita namin ang isang sasakyang nakahinto sa gitna ng daan at isang babaeng tila nangangailangan ng tulong. Lumuhod siya sa tabi ko. Isabel, ayos ka lang ba? Ang makita ang kanyang pamilyar na mukha ay tila isang panaginip. Tumango lang ako. Ang mga luha ng ginhawa ay nagsimula nang dumaloy sa aking pisngi. Ipinakita ko sa kanya ang aking pulso kung saan nakakapit pa rin ang pulseras na tanso. Iyon na ang hudyat. Samantala, sa Maynila, naghahanda na si Marcos para sa kanyang selebrasyon. Tumawag siya kay Sandra gamit ang isang bagong SIM card. Tapos na, mahal ko, masayang sabi ni Marcos. Nasa ilalim na siya ng dagat ngayon. Malaya na tayo. Narinig niya ang masayang tili ni Sandra sa kabilang linya. Talaga, Marco? Oh my God! I can't wait. So ano ng plano? Kailan tayo aalis? Sa lalong madaling panahon. Aasikasuhin ko lang ang insurance claim bukas. Pagkatapos noon, wala nang hahadlang sa atin. Maghanda ka na, dahil sisimulan na natin ang buhay na matagal na nating pinapangarap, sabi ni Marcos. Inilagay niya ang kanyang cellphone sa lamesa at binuksan ang isang mamahaling bote ng alak. Ibinuhos niya ito sa isang baso at itinaas. Para sa bagong simula, bulong niya sa sarili, sabay lagok sa alak. Sa parehong sandali, habang dinadala ako ng mga medik sa ambulansya, ibinigay ko kay Attorney Dante ang huling piraso ng ebidensya, isang maliit na voice recorder na nakatago sa laylayan ng aking bestida, isang regalo mula sa kanya bago ako umalis. Nakarecord doon ang buong pag-uusap namin ni Marcos sa gilid ng bangin, kasama na ang kanyang pag-amin sa tangkang pagpatay sa akin. Salamat dito, Isabel, sabi ni Attorney Dante habang isinasara ang pinto ng ambulansya. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala sa lahat. Habang paalis ang ambulansya, ang huling nakita ko ay ang driver na pinupusasan ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagsisisi. Ang gabi ay madilim pa rin, ngunit sa unang pagkakataon, nakikita ko na ang liwanag. Akala ko ba, patay na siya? Bakit parang naririnig ko pa rin ang boses niya sa bawat sulok ng bahay na ito? Iyan ang mga salitang lumabas sa bibig ni Marcos habang mabilis niyang nilalaklak ang pangatlong baso ng mamahaling wine. Ang sala namin ay puno ng amoy ng alak at mamahaling pabango ni Sandra. Nakaupo sila sa aming sofa, ang sofa na pinag-ipunan ko ng 3 taon mula sa pagbebenta ng pandesal at kakanin. Ngayon, ang mga paa ni Sandra ay nakapatong sa lamesa, habang binibilang nila ang mga alahas na kinuha nila mula sa aking jewelry box. Huwag kang praning, Marcos, ani Sandra, habang sinusukat ang aking wedding ring na pilit niyang isinuot sa kanyang daliri. Ang dagat ng Quezon ay hindi nagsusuka ng bangkay ng ganoon kabilis. Baka hangin lang yan o di kaya ay ang konsensya mong ngayon lang nagparamdam. Tumawa si Aling Corazon mula sa kusina habang naghahanda ng pulutan. Konsensya? Wala niya ng anak ko. Mas mabuti pa, pag-isipan natin kung anong bagong kotse ang bibili natin kapag nakuha na ang insurance claim bukas. Sa wakas, malaya na tayo sa pait ng babaeng yon. Habang nagdiriwang sila sa gitna ng aking kamatayan, ako naman ay nakahiga sa isang malamig at puting silid ng ospital. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay nakabalot sa benda. Ang sakit ng aking mga tadyang
ay tila unti-unting pinipiga ang aking hininga. Ngunit mas matindi ang sakit na nararamdaman ko sa aking puso. Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na tinawag nilang papel de liha. Ngayon, puno ito ng mga kalos at sugat mula sa bangin. Ngunit sa ilalim ng mga bendang iyon, naramdaman ko ang tibay ng aking mga buto. Pumasok si Attorney Dante sa silid, bitbit ang isang folder at ang aking luma ngunit malinis ng pulseras na tanso. Isabel, kailangan mong maging malakas. Ang lahat ng ebidensya ay nasa kamay na natin. Ang recording, ang testimonya ng driver na kumakanta na ngayon sa presinto, at ang mga dokumentong pineke ni Marcos. Attorney, kailan? Ang tanging naibulong ko. Ang boses ko ay paos, tila galing sa ilalim ng lupa. Bukas, sagot ni Dante ng may paninindigan. Bukas ang takdang araw ng kanyang pagkolekta sa insurance. Hindi niya alam na sa halip na pera, rehas ang naghihintay sa kanya. Ang naganap nang pumasok ang isang nurse upang palitan ang aking swero. Hinawakan niya ang aking kamay ng buong ingat. Tila ba ako ay isang mamahaling porselana. Ang tapang niyo po, ma'am. Bihira ang nakakaligtas sa ganoong klaseng aksidente. May dahilan po ang Diyos kung bakit kayo nandito. Napahagulgol ako ng tahimik. Sa loob ng 10 taon, ngayon lang ako nakaramdam ng tunay na pag-aalaga mula sa isang estranghero. Habang ang taong pinag-alayan ko ng buhay ay siya pang nagnanais na mawala ako. Kinabukasan, sa opisina ng insurance company, dumating si Marcos na nakasuot ng itim, kunwaring nagdadalamhati. May hawak pa siyang panyo na pilit na itinatapat sa kanyang mga mata, natuyot naman sa luha. Sir, kailangan lang po namin ng inyong pirma rito para ma-process ang claim, sabi ng clerk na mukhang seryoso. Sige miss, gusto ko na ring matapos ito para matahimik na ang kaluluwa ng asawa ko. Sagot ni Marcos. Ang boses ay nanginginig sa huwad na emosyon. Ngunit bago pa sumayad ang ballpen sa papel, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang 3 pulis kasama si Attorney Dante. At sa likod nila, sa isang wheelchair na itinutulak ng isang nurse, ay ako. Ang mukha ni Marcos ay biglang nagbago mula sa kulay ng pagdadalamhati patungo sa kulay ng abo. Ang ballpen ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at lumikha ng isang mahinang tunog sa sahig. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kanilang mga kinalalagyan habang nakatingin sa akin, sa babaeng dapat ay pagkain na ng mga isda. Isabel, nauutal niyang sabi. Ang kanyang tuhod ay tila nawalan ng lakas at napakapit siya sa lamesa. Multo ka ba? Paano? Hindi ako nagsalita. Tinitigan ko lang siya ng diretso sa mga mata. Ang katahimikan ko ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Inilabas ni Attorney Dante ang recorder at pinindot ang play. Ang boses ni Marcos, na malinaw na nagpaplano ng aking kamatayan sa gilid ng bangin, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Marcos Guerrero, aresto ka sa kasong frustrated parricide, falsification of public documents, at insurance fraud. Mariing sabi ng pulis habang inilalabas ang posas. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang nakakuha ng aking pansin. May isang tawag na pumasok sa cellphone ni Marcos na nasa ibabaw ng lamesa. Ang pangalang lumabas ay hindi si Sandra, kundi isang pangalan na nagpabilis ng tibay ng aking puso. Lola Lourdes, urgent. Bakit tumatawag si Lola sa cellphone ni Marcos? At paanong nagkaroon si Lola ng cellphone gayong ang sabi ni Marcos ay matagal na itong sira? Isabel, maawa ka. Hindi ko ginusto yon. Naudyukan lang ako. Sigaw ni Marcos habang kinakaladkad siya palabas. Ngunit ang aking isip ay nasa tawag na iyon. Nang damputin ko ang cellphone, isang mensahe ang biglang lumitaw sa screen mula sa parehong numero. Ang bakery ay hindi lang sayo, Isabel. Ang ilalim ng sahig. Doon mo makikita ang totoong pumatay sa tatay mo. Napatingin ako kay Attorney Dante.
Ang misteryong iniwan ng aking ama ay tila mas malalim pa sa bangin na aking kinahulugan. May mas malaking ahas pa palang nagtatago sa damuhan at ang pagpapakulong kay Marcos ay simula pa lamang ng aking totoong pagbangon. Sino ang totoong tinutukoy ni Lola Lourdes? At anong sikreto ang nakabaon sa ilalim ng bakery na 10 taon kong pinangalagaan? Ang bango ng mainit na tinapay na dati ay nagsisilbing kanta ng aking umaga. Ngayon ay tila amoy na ng isang nabubulok na sikreto. Habang itinutulak ni Attorney Dante ang aking wheelchair sa loob ng Isabel's Home Goodies, ang bawat sulok ng bakery na ito ay tila bumubulong sa akin ng mga alaala ng pagsisikap at pagtitiis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako narito upang magmasa ng harina. Narito ako upang hukayin ang katotohanang matagal nang itinago sa ilalim ng aking mga paa. Naabutan namin sa loob si Aling Corazon. Tarantang-taranta siya habang pilit na binubuksan ang kahan ng pera at isinisilid ang mga barya at papel sa kanyang malaking bag. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkagahaman. Pagkakita niya sa akin, sa halip na matakot, ay lalo siyang nagngit-ngit. Ikaw na babae ka. Bakit ka pa bumalik? Sinira mo ang buhay ng anak ko. Dahil sa iyo nakakulong si Marcos, magnanakaw ka. Akin ang bakery na ito. Akin ang lahat ng ito. Sigaw niya habang itinuturo ang paligid gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Tiningnan ko siya nang may halong awa at pandidiri. Aling Corazon, ang bakery na ito ay itinayo sa dugo at pawis ng aking ama. Ang tanging ninakaw dito ay ang dangal ko na kinuha niyong mag-ina sa loob ng 10 taon. Ngunit tapos na ang panahong iyon. Hindi siya nakasagot nang lumapit ang 2 pulis upang pigilan siya sa pagkuha ng pera. Habang inilalabas siya ng gusali, patuloy ang kanyang pagmumura. Ngunit ang boses niya ay dahan-dahang naglalaho, tila isang masamang panaginip na unti-unting natatapos. Isabel, sigurado ka ba rito? Tanong ni Attorney Dante habang nakatingin sa mensahe sa cellphone ni Marcos. Tumango ako. Ang ilalim ng sahig sa tapat ng hurno, iyon ang laging sinasabi ni Papa na pundasyon ng aming kabuhayan. Inilabas ni Dante ang isang martilyo at dahan-dahang tinanggal ang mga tabla ng kahoy sa tapat ng malaking oven. Ang tunog ng pagkabunot ng mga pako ay tila pagpunit sa katahimikan ng aking nakaraan. Alikabok at amoy ng lumang kahoy ang bumalot sa amin. Matapos ang ilang sandali, tumama ang bakal sa isang matigas na bagay. Isang maliit na kahon na gawa sa lata, kinalawang na sa paglipas ng panahon, ang dahan-dahang iniahon ni Dante. Nanginginig ang aking mga kamay nang abutin ko ito. Sa loob, nakita ko ang isang lumang kwintas na may pendant na larawan ng aking ina, ilang piraso ng papel, at isang maliit na bote ng gamot na may nakasulat na pangalan ni Aling Corazon. Ngunit ang pinakanakakagimbal ay ang isang sulat kamay na dokumento. Isa itong pag-amin. Hindi pala atake sa puso ang ikinamatay ng aking ama. Nakasaad sa sulat na dahan-dahang nilalason ni Aling Corazon ang pagkain ni Papa gamit ang gamot na nasa bote upang mapabilis ang paglilipat ng titulo ng lupa sa pangalan ni Marcos na noon ay bago pa lamang naming kakilala. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang sakit na naramdaman ko sa bangin ay wala pa sa kalahati ng hapdi na dulot ng katotohanan ito. Ang pamilyang pinagsilbihan ko, ang lalaking minahal ko, ay ang mga taong pumatay sa aking ama bago pa man nila ako simulang patayin ng paunti-unti. Ang bumitak sa aking galit nang makita ko ang isang maliit na tuyong bulaklak ng sampagita sa loob ng kahon. Naalala ko, paborito yon ni Papa. Palagi niyang sinasabi na ang bango nito ay simbolo ng kadalisayan ng puso. Sa gitna ng lason at kasamaan ni Nina Marcos at Aling Corazon, nanatili ang bango ng katotohanan. Attorney, lahat ng ito alam ni Lola Lourdes, bulong ko.
Kaya pala ganoon na lang ang takot ni Marcos sa kanya. Kaya pala pilit nila siyang ginagawang ulyanin sa paningin ng iba. Isabel, hindi lang ito frustrated parricide kay Marcos, sabi ni Dante habang binabasa ang mga papel. Murder ito para kay Aling Corazon. At ang lupang kinatitirikan ng bahay niyo? Hindi kailanman naging kanila. Pineke nila ang pirma ng tatay mo bago ito mamatay. Nabalik lamang ang aking diwa nang tumunog muli ang cellphone ni Marcos na hawak ko. Isang tawag mula sa isang unknown number. Sinagot ko ito, ngunit walang nagsalita sa kabilang linya. Tanging ang tunog ng malalakas na alon at ang mahinang hagulgol ng isang babaeng yung ang narinig ko. Sandra? Tanong ko. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig sa takot. Isabel, patawarin mo ako. Hindi ko alam na aabot sila sa ganito. Pero kailangan mong malaman. Hindi pa tapos si Marcos. May huling utos siya bago siya madala sa presinto. Ang anak mo, Isabel. Ang anak niyo na akala mo ay nawala nung nakaraang taon. Buhay siya. Halos mabitawan ko ang cellphone, ang aking anak. Ang sanggol na sinabi ni Marcos na namatay sa panganganak ko dahil sa komplikasyon. Ang batang iniyakan ko gabi-gabi sa loob ng 1 taon. Nasaan ang anak ko? Sigaw ko. Ang boses ko ay bumasag sa katahimikan ng bakery. Ngunit ang tanging narinig ko, bago maputol ang linya, ay ang malakas na tunog ng isang bumubukas na pinto at ang boses ng isang lalaki na nag-uutos na ibaba ang telepono. Napatingin ako kay Attorney Dante. Ang aking mga mata ay puno ng bagong uri ng apoy. Kung akala ni Marcos ay nakuha na niya ang lahat sa akin, nagkakamali siya. Ngayong alam kong buhay ang aking anak, walang bangin, walang lason, at walang kulungan ang makakapigil sa isang inang nagnanais na mabawi ang kanyang buhay. Sino ang lalaking kasama ni Sandra? At nasaan ang aking anak sa gitna ng malawak na karagatang ito ng kasinungalingan? Buhay ang anak ko. Ang pintig ng puso na akala ko ay nanahimik na sa loob ng malamig na nitsyo ay tumitibok pa pala sa isang sulok ng mundong ito. Ang bawat salita ni Sandra sa telepono ay tila mga kidlat na nagpaliwanag sa madilim kong mundo. Sa loob ng 1 taon, ang bawat paghinga ko ay may kasamang bigat ng pangungulila sa isang sanggol na hindi ko man lang nayakap ng matagal. Sinabi ni Marcos na stillborn ang aming anak, na hindi kinaya ng mahinang katawan ng bata ang hirap ng panganganak. Ngunit ang totoo, ang sarili niyang ama ang nagnakaw sa kanyang pagkakataong makilala ang kanyang ina. Attorney, kailangan nating pumunta sa lumang bahay bakasyunan ni na Aling Corazon sa dulo ng Pampang. Halos pabulong kong utos kay Dante habang pilit kong itinatayo ang aking sarili mula sa wheelchair. Ang sakit ng aking mga tadyang ay hindi na mahalaga. Ang hapdi ng aking mga sugat ay tila naging manhid na. Ang tanging nararamdaman ko na lang ay ang tawag ng aking dugo. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Habang binabaybay namin ang kalsada patungo sa coastal area ng Cavite, ang bawat ikot ng gulong ng sasakyan ay tila nagpapabilis din sa tibay ng aking puso. Naroon ang takot, ang kaba, ngunit higit sa lahat, ang nag-aapoy na determinasyon. Pagdating namin sa isang maliit at liblib na bahay na gawa sa kahoy at kawayan, bumungad sa amin ang katahimikan na binabasag lamang ng tunog ng mga alon. Ngunit sa loob ng bahay na yon, may narinig akong isang tunog na nagpahinto sa aking mundo. Isang mahina at gari-garil na iyak ng isang sanggol. Mabilis akong pumasok, hindi na inintindi ang babala ni Attorney Dante. Sa loob, nakita ko si Sandra na nakaupo sa sahig, umiiyak habang hawak-hawak ang isang bata. Sa tabi niya ay nakatayo ang contractor, ang lalaking driver na dapat ay pumatay sa akin. Hawak niya ang isang bag ng mga gamit, tila naghahandang tumakas. "Huwag kayong lalapit," sigaw ng lalaki. Ngunit ang bawat hakbang ko ay hindi natitinag. "Ibigay mo sa akin ang anak ko," sabi ko.
Ang aking boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad na tila galing sa langit. Wala na si Marcos, wala na si Aling Corazon. Tapos na ang inyong laro. Nang makita ng lalaki ang mga pulis na sumusunod sa amin, binitawan niya ang bag at itinaas ang kanyang mga kamay. Si Sandra naman ay dahan-dahang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Isabel. Ginamit lang ako ni Marcos. Sinabi niya sa akin na itatago lang ang bata hanggang sa makuha ang insurance mo, tapos ay ibebenta nila ito sa ibang bansa. Hikbi ni Sandra habang iniaabot sa akin ang maliit na bundle ng kumot. Nang sa wakas ay mahawakan ko ang aking anak, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot, ang bumalot sa buong silid, nang madama ko ang init ng kanyang maliit na katawan sa aking mga bisig. Ang kanyang mga mata, na kasing itim ng sa aking ama, ay tumitig sa akin ng may pagtataka. Hinaplos ko ang kanyang pisngi gamit yang aking mga daliri, ang mga kamay na tinawag nilang papel de liha. Ngunit para sa aking anak, ang mga kamay na ito ang kanyang pinakaligtas na kanlungan. Gabriel! Bulong ko sa kanyang tainga. Nandito na si Mama. Hindi ka na muling mawawalay sa akin. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang pag-click ng mga posas sa mga kamay ni Sandra at ng kanyang kasabwat. Ang batas ay mabilis na kumilos. Habang inilalabas sila ng bahay, tiningnan ko ang langit. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagpipinta ng ginto sa karagatan. Ito na ang wakas ng 10 taon ng kadiliman. Makalipas ang ilang linggo, ang balita tungkol sa pagkakaaresto kay Marcos at Aling Corazon ay naging laman ng lahat ng pahayagan. Ang kaso ng pagpatay sa aking ama ay muling binuksan, at ang ebidensya sa ilalim ng bakery ang naging huling pako sa kanilang kabaong. Si Marcos ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo, habang si Aling Corazon naman ay dinala sa isang pasilidad kung saan pagbabayaran niya ang bawat buhay na kinuha at sinira niya. Isang hapon, habang nakaupo ako sa veranda ng aming bagong bahay, kasama si Lola Lourdes at ang maliit na si Gabriel, dahan-dahang hinawakan ni Lola ang aking kamay. Sinabi ko sa iyo, Apo, ang tanso ay hindi nasisira ng alat ng dagat. Ang iyong puso, Isabel, ay mas matibay pa sa anumang bagyong dumaan. Ngumiti ako at tiningnan ang aking mga kamay. Hindi na sila magaspang sa paningin ko. Ang bawat kalyo at sugat ay mga medalya ng aking pakikipaglaban. Ang bakery ay muling nagbukas at sa pagkakataong ito, ang bawat tinapay na lumalabas sa hurno ay puno ng tamis ng tagumpay at pag-asa. Nagawa kong bumangon mula sa bangin. Nagawa kong bawiin ang aking anak. At higit sa lahat, nagawa kong patawarin ang aking sarili sa pananatili sa isang relasyong lason. Dahil ang pagbangon na ito ang aking totoong pagsilang. Ngunit habang tinitingnan ko ang payapang mukha ng aking anak, isang huling tanong ang naiwan sa aking isipan. Paano ko ipapaliwanag kay Gabriel ang lahat ng ito pagdating ng panahon? At sapat na ba ang katarungang ito para tuluyang maghilom ang sugat ng nakaraan? Tumingin ako sa aking mga kamay habang hinahalo ko ang sariwang batter ng ubi cake sa loob ng bago at mas malaking kusina ng aking bakery. Ang mga kalyo ay naroon pa rin. Ang mga peklat mula sa bangin ng Quezon ay tuyo na at naging bahagi na ng aking balat. Ngunit hindi ko na sila tinitingnan ng may pagkamuhi. Ang mga kamay na ito, na tinawag ni Marcos na papel de liha, ay ang mga kamay na bumuo muli ng isang pangarap mula sa mga durog na piraso ng kahapon. Ang kagasapangan nito ay naging simbolo ng aking katatagan, isang katibayan na kahit anong kuskos ng tadhana, hindi ako basta-basta mabubura. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundong itinayo ni na Marcos at Aling Corazon sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Sa bawat araw na nagdaan, unti-unting humupa ang galit sa aking dibdib na pinalitan ng isang malalim at payapang katahimikan. Bumisita ako sa sementeryo
noong nakaraang linggo upang dalawin ang puntod ng aking ama. Inilapag ko ang isang kumpol ng sariwang sampagwita sa kanyang himlayan. Pakatarungan na ang naghahari. Bulong ko habang hinahaplos ang malamig na marmol. Naramdaman ko ang isang banayad na ihip ng hangin na tila isang haplos sa aking pisngi. Isang pagpapatunay na sa wakas ay maari na rin siyang magpahinga ng payapa. Alam ko na ang katotohanang nakabaon sa ilalim ng horno ay hindi na magiging lason, kundi isang aral na magpapaalala sa akin na ang bawat masamang gawa ay may katapat na kabayaran. Si Marcos ay nananatili sa loob ng rehas, kung saan ang tanging kasama niya ay ang mga pader na kasing lamig ng kanyang puso. Nabalitaan ko mula kay Attorney Dante na madalas siyang tulala. Pinagsisisihan ang mga kayamanang hindi niya nakamit at ang buhay na kanyang sinayang. Si Eling Corazon naman ay unti-unti nang nilalamon ng kanyang sariling kapaitan sa loob ng isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip. Ang kanyang mga huling salita bago siya tuluyang nawala sa katinuan ay ang paulit-ulit na pagtawag sa pera na kailanman ay hindi naman naging kanya. Si Sandra, sa kabilang banda, ay nagsisilbi ng kanyang sentensya nang may pagpapakumbaba, umaasang balang araw ay mabibigyan din siya ng pagkakataong magsimula muli. Mama! Mama! Ang bango ng tinapay! Ang masiglang tinig ni Gabriel ay bumasag sa aking malalim na pag-iisip. Tumakbo ang aking anak patungo sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang tangan ang isang maliit na laruang gawa sa kahoy. Binuhat ko siya at naramdaman ko ang kanyang malambot na pisngi sa aking balikat. Ito ang aking totoong kayamanan. Ang bawat tawa ni Gabriel ay tila musika na nagpapahilom sa bawat sugat ng aking kaluluwa. Ang batang ito, na ninakaw sa akin ng kasakiman, ay ibinalik ng tadhana upang maging aking bagong simula. Lumabas kami sa veranda ng bakery, kung saan nakaupo si Lola Lourdes sa kanyang tumba-tumba, nakatanaw sa malawak na hardin na puno ng mga namumukadkad na rosas at gumamela. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, ang kanyang mga mata ay hindi na balisa. Hinawakan niya ang aking kamay at naramdaman ko ang lamig ng tanso ng kanyang pulseras na ngayon ay suot ko na ng may pagmamalaki. Isabel, apo. Ang bukang liwayway ay laging dumarating pagkatapos ng pinakamahabang gabi. Mahina niyang sabi, ang boses ay puno ng karunungan at pag-ibig. Ngayon, wala na ang mga anino. Ang tanging natitira na lang ay ang liwanag. Ngumiti ako at tumingin sa malayo. Ang amoy ng mainit na pandesal at ang bango ng sariwang kape ay humahalo sa preskong hangin ng hapon. Ang bakery ay naging higit pa sa isang negosyo. Ito ay naging isang kanlungan para sa mga kababaihang tulad ko na dumaan sa bagyo ngunit piniling bumangon. Tinutulungan ko silang mahanap ang kanilang sariling lakas upang hindi na sila muling malinlang ng mga huwad na paraiso. Tinanong ko ang aking sarili, napatawad ko na ba si Marcos? Ang sagot ay hindi ang pagkalimot sa kanyang ginawa, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng kanyang nakaraan ang aking kasalukuyan. Pinatawad ko na ang aking sarili sa 10 taon ng pagtitiis dahil ang mga taon na yon ang humubog sa akin upang maging ganito katatag. Payapa na ako, malaya na ako. Habang pinapanood ko ang unti-unting paglubog ng araw, naramdaman ko ang init ng kape sa aking tasa at ang malambot na hininga ng aking anak sa aking leeg. Ang bawat pandama ko ay puno ng pasasalamat. Ang bawat haplos ng hangin ay tila isang bulong na nagsasabing, ang lahat ay ayos na. Wala nang bangin na kailangang katakutan. Wala nang lason na kailangang iwasan. Dahil sa gitna ng lahat ng pait, natagpuan ko ang pinakamatamis na bahagi ng buhay, ang mahalin ang aking sarili, ng buo at walang pag-aalinlangan. Ito ang aking muling pagsilang at sa bawat paghinga ko, dalisay na ang hangin na aking nilalanghap.